Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga igsuon, uban nato si Bria Kate o si Nanay Brenda. Si Inday Bria, doon na siya hubag sa kilid, no? Ano sa ito dapit, day? For 2 years. Yeah, sakit to, day? Sakit ka naman, hangat siya. Karon musta naman? Okay na, Wow! Yeah, nagduol ka sa sacrament, di ba? O niya, ang mga sacramentals imong gigamit. So, 2 years na to? Unsa to na maghiwi siya? Maghiwi. Pero karon straight na. For 2 years, no? Naraming siya. Apo? Instant ito? Before minidong, ari, train, pag nagsama ka pa, yung kulang mga siguro, dakop na dyan siya mga kaya, ganang anak ba, ganang, hiwi kagi, siguro ko malay. Pero giharas man dyan po ka, no? Wanang ongoing pa among series niya mga igsoon, pero na-shock si Inday Bria kay the following day nawa tong hubag nga nakaugma. Wow! Nangumpisal ka ato, gikan? Nagpa-deliverance. Wow! So manay nga lipay tibok pamilya sila mga igsoon uban nato ron. Nya nagpasalamat sila ni Kristo because of the sacrament. Kaya ito pahinumdum nga all priests are healers, no? Lali na mapuno ding office, no? At kuno ni sila pare. Nya salamat kay Day. Sa mensahe nimo sa naminaw nato nagtan-aw. Faith in Christ, na grabe ito mga ng sacraments. Sacramentals. Simba na ito kada Domingo. Wow. Every mass is a healing mass. Wow! Very good, eh. Ikaw na, sa may mensahe nimo? Kung ikasulti kung bisag kita, natin mga problema sa kinabuhi, di na sa mo give up. Kung salit na ito sa Ginoo kayo, wala yung mga tao na to, natulad ni Jesus. Pero ang healing, kaduhara dyan na, day. Importante nga, musimba na kakanon na. Manay dakong milagro, day. No? Yung kaduha, mudawat na ka sa sakramento kanon na. Ang healing, kaduhara na. Pero ang pinakadakong milagro, nga kamo nagkahiusa karon uban ni tatay, uban ni nanay. Unya, ongoing po ang atong processing and counseling nila mga igsoon. Salamat kay Day Bria Kate o Nanay Brenda. Dalaygon ang Ginoo. Ito ay sumas sa inyo mga kapatid. Ngayong araw ay election na po. At ngayong araw na ito, simula bukas, magsisimula naman tayo pag-gather ng mga witnesses, pag-gather ng mga ebidensya. Dahil hindi po tayo nagkulang sa pag-remind sa mga mahal nating kandidato na dapat tuparin ang batas. Pero marami pa rin lumabag sa batas. Bakit? Ano ang nasa likod nito? Magsimula lang ako sa Valencia, ha? Pasensya na po kayo. Ginagawa ko po ito dahil iniibig ko talaga yung lungsod natin. Ginagawa ko po ito dahil mahal na mahal ko po yung parokyano natin. Kahit magkaiba tayo ng pananaw. Marami sa parokyano ko na mahal na nila yung sarili nila. Mahal na mahal nila yung pera. Pero pasensya na po kayo. Hindi ko po mahal yung pera. Ang mahal ko po ay ang mga tao.
Higit pa kayo sa pera po. At don't forget po, higit pa po kayo sa pera. So ngayong after election mga kapatid, mag-gather naman tayo ng witnesses, no? Ebidensya. Pasalamat tayo sa mga parokyano ko na nagpadala sa atin. Ang daming mga pictures pinadala sa atin. Kita natin na kahit maliit lang yung bunga natin, pero nagsimula tayo sa nararapat. Huwag kayong matakot ha. May 2 na pong pinafailan si Father Darwin ng kaso. So, after election, gagather naman tayo sa mga nanalo ngayon, o mananalo, no? Dahil sa pera, no? Magdasal lang kayo na walang mag-witness against sa inyo. Pero kung may witness against sa inyo, ako ang sasama sa kanila, provide natin sila ng mga lawyer. Okay? Nagsisimula pa tayo, hindi pa tayo natatapos. Nagsisimula pa ang laban. Kapatid, nagsisimula pa po ang laban sa tunay na pagbabago. Nagsisimula pa po ang laban sa tunay na krusada. Hindi pa tapos ang laban, mga kapatid. Huwag mo nang magsaya, ha? Huwag muna kayong magsaya ang mananalo mamaya. Huwag kayong magsaya. Lalong-lalo na kung nanalo ka dahil sa pera. Kakahiyan po yun. Kakahiyan po yun. It is a curse. Woe to you. Woe to you. Woe to you. Pero sa mga nanalo, sa mga kandidato ngayon na nanalo, blessed are the town. Blessed are the town. Sa mga natatalo dahil hindi namigay ng pera, woe to the people who never vote you. Woe to the people. No. And you are so blessed with dignity, mga kapatid. So, sa mga parokyano ko sa Valencia, nagsimula pa tayo. Hindi pa tapos ang laban. So, ngayon, bukas, no, mag-gather na tayo ng mga ebidensya dahil maraming nabigay dun sa kabundukan. Okay. So, don't forget, 3 po yung penalty kung mananalo tayo sa kaso. Hindi ko ipa-file yan sa COMELEC. Sa fiscal po tayo magpa-file, mga kapatid. Okay? Hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa tayo. Mamaya bubuto po tayo at ngayon naglilista na ako ng mga ibubuto ko from senador, governor, vice governor dahil atin yang karapatan. Pero sa mga kandidato ko sa Valencia, congratulations sa mga manalo mamaya. Pero woe to you kung nanalo ka dahil sa pera. Woe to you. Woe to you. And then, maghahanap pa kami. Kahihiyan pala. No? Malaking kahihiyan. Okay? Ang sabi ni Kristo. No? Ito yung magandang word. Very inspiring itong sinabi ng ating Panginoon. Hindi naman kapayapaan yung dala ni Kristo sa mga taong hindi nakikinig sa Kanya. Babasahin ko ha. Mga Kristiyano pa naman tayo. Pero hindi natin sinunod yung panawagan sa ating mahal na obispo, Bishop Abet. Sabi niya, Matthew chapter 10 verse 34, do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but sword. Katotohanan itong sword, yung aral ni Kristo. Dahil yung aral ni Kristo, mga kapatid, ito po, dapat i-promote natin itong aral ni Kristo, mga kapatid. Huwag tayong matakot. Hebrew chapter, basahin natin. Hebrew chapter 4 verse 12. Ang ganda nito. Hindi naman nagdadala ng kapayapaan si Kristo sa kalibutan, sa sanlibutan. Hindi niya binibigyan ng kapayapaan ng sanlibutan. Anong dala niya? Ito yung dala niya. Third, I did not come to bring peace, but a sword. Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I never bring peace.
Walang kapayapaan sa mga taong naglabag sa batas. Anong dala ni Kristo? But a sword. Espada yung dala ni Kristo. Ano ba yung espada? For the word of God is alive and active. Ano ang salita ng Diyos? Alive and active. Sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes to the heart. So yan po yung dala ni Kristo sa atin, mga kapatid. So wag muna kayong mag-celebrate ha, dahil magdasal lang kayo na walang mag-witness against sa inyo. Kung may witness, after election, mga kapatid, magkalap pa tayo ng mga ebidensya laban sa mga hindi tumutupad sa batas. Ipagdasal natin na yung mga tao ay maging tapat, hindi matakot para sa pagbabago sa ating bayan. Kung hindi tayo kikilos kailan, kung hindi tayo magkaisa kailan, no, nag-abuso na itong mga taong ito dahil sa pera. So mangyari nito, yung mga mayaman lang ang laging mag-lead sa atin. Majority naman sa atin, mga mahihirap. Na paano sila maging representative kung pera ang dahilan bakit naluklok sila. So sabi ni Kristo, ang ganda ng pagkasabi ni Kristo, no? Pasensya na kayo ha, ang idol ko si Kristo lang talaga, no? At yung mga santo, hindi yung puno ng takot, hindi yung puno ng kaba. Si Kristo lang yung idol ko. Matthew chapter 10 verse 34. Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. No peace to the earth. I do not come to bring peace, but a sword. Espada po. Kung sa mga manalo mamaya, kabahan na kayo kapag namigay kayo ng pera. Patas po. Wala po tayong, kung meron talaga tayong valid and then well-founded na document and evidences, sasamahan ko yung mga witnesses bilang ama ninyo na spiritual. Dahil apektado tayo lahat. Ang enjoy lang tayo ng isang araw at sila na bahala sa ating kabanang bayan. Wala na tayong knowledge anong ginagawa nila dyan. Dapat sa Sultan Kudarat, ang ganda po, sana mangyari po yun. Libre po yung hospital. Kahit sino po yung mga hospital, kahit diaper, walang cashier, area, wala. No balance billing dahil sa kanilang gobernador. Sana po mangyayari po ito. Kung totoo na pagmamahal ng bayan ng Diyos, sana po ay magkahamit ng wasto yung pera natin. No, marami sana ang matutulungan. It is a corporal works of mercy. Yung mga need ng mga tao ay mabigay ng gobyerno. Wow, it is a corporal works of mercy. Makapagligtas po yan. Pero kung kayo lang ang yumaman, dumami na sa inyong mga property dahil sa inyong authority, kaya kapangyarihan, hindi maganda yun. Siguro, hindi kami makakamit ng hustisya dito sa mundo. Pero, after this life, meron pang huwis ang Panginoon. Okay? So, sa mga kandidato ngayon, wag muna kayong lalong-lalo na sa Valencia, wag muna kayong mag-celebrate, lalong-lalo na nanalo kayo. Kung alam ninyo na nanalo kayo dahil sa pera, wag kayong muna mag-celebrate. Baka may mag-witness against sa inyo. Meron nang nagpasa sa atin ng mga ebidensya. Patuloy pa tayo, nagsimula pa tayo. Hindi pa tapos ang laban. Okay, mga kapatid? Congratulations in advance sa mga manalo dahil hindi gumamit ng pera. Congratulations sa inyo. Okay? Saludong ang Diyos sa inyo. Pati si Father Darwin. Pero hindi ako mahalaga. Ang mahalaga, ang Diyos ay sumasaludo sa inyo. Okay?
hanggang ngayon, nag-prepare pa ako. Hindi pa ako natapos sa paglista ng gusto kong iboto. From governor, senador, congressman, board member, and then mayor. Dito ako bubuto sa Tagbilaran. Mayor, vice mayor, and then kagawad na. So, magdadasal muna tayo, no? Para sa ikabubuti ng buong bansa, buong Pilipinas po. At patuloy pong magdasal, ha? Pasalamat tayo sa mga star singers natin. Si Nanay Gina, good noon, Father, kumusta? Okay kayo, no? Niulita para sa voters, pagbuto, Nanay. Padala ng 200 stars si Elvera Balangkit Onji, 100 stars. Si Joy Flores, 100 stars. Christina Gabriel, 100 stars. Okay kayo, Christina. Padayon ta. Leo Bunani Migrino, 50 stars. Si Amin na Elga, 100 stars. And si Nora Kabalitang, bago ito, 50 stars. Salamat po sa inyo, ha. Yes, idol. Ang idol natin ang Panginoon. Father, sino po ba pwede makausap para po makita namin kayo by first week of July from California po? So, tawagan nyo po itong number na ito, si Brother Edison, ha? Or mag-text lang kayo dahil ang daming tatawag sa kanya. 0927-654-7036. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, who was in the beginning, is now, and ever be, forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless. Dasal, patuloy magdasal, mga kapatid. Mamaya mag-reflect tayo sa gospel mamaya, mga kapatid. God bless.